and that it may bear more fruit. You are already clean because of the word which I have spoken to you. Abide in me, and that is verse 4. Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, neither neither can you unless you abide in me. I am the vine, and you are the branches. He who abides in me, and I in him, bears much fruit, for without me you can do nothing. Verse 6. If anyone does not abide in me, he is cast out as a branch, and it is withered. And they gather them and throw them into the fire, and they are burned. Verse 7. If you abide in me, and my words abide in you, you will ask what you desire, and it shall be done for you. Pwede bang sama-sama nating basahin po ito, ang verse 7? Go. If you abide in me, and my words abide in you, you will ask what you desire, and it shall be done for you. Ayan. So, purihin na ang salita ng Panginoon. So, ang binigyan ko ito ng title, yung ating pag-uusapan ngayon, The Master Key of Prayer. Ayan. The Master Key of Prayer. Ngunit, kung nasubaybayan at nasundan ninyo, wala ni word na prayer dyan, wala pong nakikita. Ano po? Mukhang hindi po sa prayer. Ano po, no? May nakita ba kayo na sa binasa natin, may word ba na prayer? Wala, no? Ano po? But, makikita natin mamaya. Ito po, tanda natin, ang master key of prayer. Ayan po. So, ano ito? Ano po nga po ba ito, ang master key na ito? No? So, prayer ang ating pag-uusapan. But then, kung ifo-focus natin, ito yung pinaka-text verse natin, main text verse natin. Ito yung verse 7, no? May word dyan na nakaugnay sa prayer. Sige nga, tingnan natin, ano pong nakaugnay sa prayer dyan sa verse na yan? Ha? Ano po? Okay. Wala ba? Okay. Ito po, nakita ninyo yung word na ask? Anong ibig sabihin sa Tagalog ng ask? Ha? Paghingi. Ayan. So pag nag-pray kayo, anong ginagawa ninyo? Ayun naman pala eh. Ano po? So akala lang natin ay wala. Ano po? Pero napakahalaga ng word na yan dyan. Asking. Ano po? No? Yan ang pinakaano dyan sa word na yan. May tatlong pinakamahalaga na word dyan. Ano po? Ask. So, din sinasabi nating, if you are asking, it is a prayer. Asking is a part of prayer. Tama po ba? But hindi lamang po yun. Hindi na tayo pwedeng humingi. Pwede tayong magpasalamat, pwede tayong magpuri, pwede tayong magreklamo sa Diyos, pwede tayong magtanong sa Diyos, and that is prayer. Amen? Ang akala lang natin talaga kasi, when we pray, hingi lang tayo ng hingi. Kaya ang nangangahalaga, pag may mga pangailangan lang tayo, tumatawag tayo sa Diyos. Pag natugunan ng Panginoon, tapos na. Walang pasalamat. Even pasasalamat is a prayer. Amen? Amen po ba? Nakaugnay po tayo. But then, kung titingnan po natin, ano po, kasi ang title natin is, ano po? Anong title ng message natin? The Master Key of Prayer. So ngayon, ano po ang anong master key dito sa pinag-usapan natin? So alam na natin na ito po ang mga verses na yan ay tungkol sa prayer. Ano po, no? So anyway, ano po ang sabi niya master key. Ano po yung key na yun na sinasabi dito ngayon? Ayan po. Sige nga, ano ulit?
bugtong-bugtungan po tayo. Okay? Ano po? Ano po ang word na makukuha natin dyan? Isang word lang. Sino po nagsabi? Okay. Abide. And that is the master key of prayer. Abiding. So kung titingnan po natin, no, kasi bago na, bigyan pa natin ng konting ano po, kasi ito yung pinag-uusapan dito, vine at saka branches. Bago tayo magpalaot. Ano po? Pag sinasabing vine at saka branches, dapat ito sila ay magkadugtong. Ayan. Tama po ba? No? Saan ang vine? Saan ang vine na walang branches? May nakita ba kayo na vine na walang branches? May nakita ba kayong puno na walang branches? So, ibig sabihin, yung dalawa na yun ay hindi pwedeng mahiwalay. Kaya ito ay binibigyan ng diin ng Panginoon dito. Ano po, no? It connotes relationship or connection. Tama po ba? So, kailangan, pag hindi ka nag-abide o hindi ka na natili sa Panginoon, then ikaw po ay wala sa Panginoon. Tama po ba? No? Hindi siya makapamunga pag wala ang puno. Ang branches lang kaya, walang puno. Mabubuhay kaya? So ito po yun, napakahalaga. So, kaya the master key of our prayer is abiding. Kailangan tayo mananatili, no? Ang ibig sabihin ng mananatili ay mananatili, mamamalagi, or you have to maintain, to remain, or to continue, to persist, to endure, or persevere. Ito po lahat ay tungkol sa abiding. Amen? So, naunawaan na natin kung ano po yung abiding. At ito po ang susi ng ating mga prayer para matutugunan. Amen? Kung hindi tayo naka-abide sa Panginoon, useless po ang prayer po natin na yun. Amen po ba? Hindi magiging makapangyarihan ang ating prayer kung wala po tayong koneksyon sa Panginoon. Amen? Naunawaan ba natin? Ang prayer po hindi makapangyarihan, kundi ang kapangyarihan na ginala, ang nagumagalaw doon ay ang Diyos. Kaya alam mo kung bakit? Kahit anong panalangin, kung wala kang koneksyon sa Panginoon, then you don't have the power. Even your prayer is not powerful. Agree ba tayo, mga kapatid? Amen? So dapat ito ang pinapaunawa ng Panginoon sa atin. Kaya napakahalaga na maunawaan natin na when it comes to prayer, may master key tayo. Ulitin ko po, ano ang master key ng prayer? Ha? Mananatili. Ayan. Okay? So, kailan na napag-usapan natin dito yung Psalms 91. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide. Ayan. In the shadow of the Almighty. Ayan. So, kailang naka-abide talaga palagi tayo. Kasi pag naputol tayo, patay po tayo. Useless ang mga prayer po natin. Amen? Naunawaan ba, mga kapatid? Okay? So, ang master key, tiningnan ko po ang master key. Ito ang sinasabing master key, ay ito yung kahit saan mo isalpak, ano po, ay talagang gumagana ito. Ano po, but ito ay kasama sa system. Ano po, usually ginagamit ito sa mga hotels, ano po, sa mga kumpanyang mga malalaki, ano po, no, na so, master key. Ibig sabihin, kahit mawala ang mga susi na yan, ano po, ng mga susi ninyo, katulad niyan, sa hotel kasi mga every level may mga master key yan. Ano po, na kahit mawala ang susi doon sa mga ano po, sa suites doon sa floor na yon, pag hinanap ang master key at i-open yan, ay mabubuksan. Amen po ba? So, actually, how I wish na makaano po tayo. Pero bro, pwede mo i-search ba yung master key? Kasi may dalawang ano po ang master key. Ano po, no? Yung sa object, bro, tingnan mo ang master key. Ayan, tingnan natin. Kasi ang master key, kung para maunawaan po natin, kaya ito yung title ng ating pinag-usapan ngayon. Ang master key
ay may dalawang bahagi po yun. Okay? Ang pinakamalapit sa handle ng key, ang tawag doon is communal area. Mayroon na bro. Object lang sa, basta pag inano mo yung master key, may dalawang key kaagad yan na makikita tayo. Ayan, okay. Yun. Nakita natin, ano po, no? Ayan, no, master key. Yan po ang master key. May communal area at may personal area. Okay? Tingnan natin ha, master key, yun ang master key. Kaya po, pag ginamit mo ang master key, kahit may susi ka, kahit iba ang susi, kunyari level 1 o floor 1, 2, ano po, pag may master key yan, kahit iba-iba ang ano ng susi, tingnan natin, kasi may personal area siya. Amen? So, ang communal, itong po ay parehas, master key at sa hawak mo na susi. Pero yung personal area, doon lang mismo, doon sa kwarto, kunyari, kwarto yun or whatever, opisina. Ayun po ang personal area. Okay? But, kung iano natin po, naunawaan na natin, yun ang master key. Pero pag ginamit mo ang master key, kahit may personal, ano ka, na key, ano po, maabot yan ng master key. Ayan po, no? Ibig sabihin, so, iano natin ng konti para maunawaan natin. Iano. So, ito po, ano po kaya ang communal area natin when it comes spiritual? Ano ang communal area po natin sa Panginoon? Ha? Ano po? Needs. Ayan. Pangangailangan. Amen po ba? Pag nangangailangan ka, ayun po ang communal. Yun ang ano ni Lord. Amen? Nangangailangan ito. Nangangailangan ito ng kaligayahan o kasiyahan. Nangangailangan ito ng pera. Ayun. Nangangailangan ito na magiging masaya. Yun po ang needs. Yun po ang communal area po natin. Ngayon, ang personal area natin marami. Ayun po, kung ikaw ay nalulungkot, that is your personal area. Kung ikaw ay masaya, that is your personal area. Kung ikaw ay may problema, that is your personal area. Kung ikaw ay may trial, that is your personal area. Ngunit, pag inaabot ito, magkaabot ito, master key. Kasi po, may communal area tayo at doon po tumutugon ang Panginoon. Amen? Maliwanag po ba? Nakasunod po tayo. So ito po napakahalaga na maunawaan natin kung ano ang prayer. Tandaan po natin, may isabalik tayo bro, nakuha na natin ha, nakuha ninyo ang idea. Ano po, no? So tandaan natin, doon sa verse na pinag-usapan po natin, may isa pang mahalaga na salita. Para po lalong magiging matibay ang ating pananatili o ang ating pagtitiwala. Ano po? When it comes to prayer. Sabi niya, if you abide in me, and my words abide in you. Ayan. So isa pa, kanina napag-usapan na natin ask, and it pertains to prayer. Ang abide is ito yung susi, master key. But, kailangan natin maunawaan, sabi niya dyan, my words abide in you. Words, ang salita ng Panginoon. Amen? So, ano po natin kung gaano ka-powerful ang salita ng Panginoon? Paglabas lang sa labi ng Panginoon, it will come to pass. Ano sabi niya? Balikan natin sa Genesis. Let there be light, and there was light. Ganun ka, ano po ang salita ng Panginoon. So tandaan natin, ang salita ng Panginoon, dapat maunawaan. Bro, lagay mo nga bro sa Mark 13:31. Para maano po natin. Napakalag ng words na yan. Sabi niya dyan, ano? Basahin nga natin ng malakas. Ayan. Ganyan katibay, ganyan ka-powerful ang salita ng Panginoon. Mawala man tayo dito sa mundong ito, nandyan pa rin ang salita ng Panginoon. Kahit nandoon tayo sa mga problema, sa mga trials, nandoon ang salita ng Panginoon. Dahil ito ang susi sa ating mga panalangin. This is the master key para tugunan tayo sa panalangin natin sa Panginoon. Amen?
Maliwanag ba? Nakasunod tayo? Kaya wag natin baliwalain. Lalo dapat every Tuesday. Very excited po tayo na pumunta dito dahil dito aabutin tayo sa lahat na ating mga pangangailangan. Hindi man kaagad, but then tandaan natin, ang salita ng Panginoon, imperishable. Ibig sabihin, hindi ito nagmamaliw, hindi ito nagbabago, hindi ito nawawala, kundi palaging nandyan. Sino ang nawawala? Ako yun, Lord. Tama ba o hindi? Wag na tayo mag-single out. Pero kung ano, tayo ang nawawala sa Panginoon. Lalo na pag may mga sabi na, we are asking for something from God at hindi ito tutugunan ng Panginoon. Yun na. Doon na tayo. Ayan. Laylo muna ako. Kasi yung panalangin ko, halos ilang ano na itong request ko na ito, wala man lang, hindi naman tinutugunan. Ayun. Yan po tayo, mga kapatid. No? Kanina may mention si Brad Pritz. Ano po? Ang sagot ng Panginoon, isa lang. Ano po yon? Yes. And amen. Ang yes at saka amen, isa lang po yun. Ang Panginoon ba sumasagot ng no? Sumasagot ba siya ng no? Wala. Dahil kung hindi natugunan ang hinihingi mo sa Panginoon, yes pa rin yan sa Panginoon, anak. Hindi kita pababayaan dyan sa hinihingi mo. Dahil sa hinihingi mo na yan, mapariwara ka dyan. And that is still yes to the Lord. Amen? Nakuha natin? Kasi pag naunawaan natin itong mga pakay, hindi tayo walang humpay ang panalangin po natin. Amen? Amen po ba? Nakasunod kayo ha? So anong master key natin? Ulitin ko lang. Ha? Mag-abide tayo sa salita ng Panginoon. Kanina may sinabi din ang ating worship, ano po? Sabi niya, ask. Ayan. Ano ang tugon? Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and it will be open to you. Only if we have the master key. And that is, we abide. We continually abide sa Panginoon. Tugunan man ang Panginoon, ang sagot ni Lord ay no o hindi magaganap, then just continue to praise the Lord. Kasi kabahagi din ng prayer ang pagpuri at pagsamba sa Panginoon. Sino po nakaranas dito na may kabigatan ka pagkatapos umaawit ka sa Panginoon? Pagkatapos bigla parang ang gaan-gaana ng pakiramdam? Naranasan po niya ninyo? Kasi po kabahagi ng prayer. Ano po? Prayer. Ano po? Ang pagpuri at pagsamba sa Panginoon. Amen. Amen po ba? Okay. So tandaan natin, in every prayer, answer prayer has promised. Yun po. Okay? Ang hinihingi natin ng Panginoon ay may kaakibat na promesa if we are asking. Ano po? So, muli ay na ano po ako sa palagi natin pinamemorize natin sa atin noon. Ano po? Sino kabisado na yung Psalms 91? Wala na. Nung talagang COVID ay talagang ano yung pag-memorize kasi kailangan natin eh. Pagkatapos, ito na tayo eh mga kapatid. Pag okay na ang lahat, nakalimutan na po natin. Pero ito po ay talaga purihin ang Panginoon. Doon lang ako, matagal kong talagang idinidesire na ma-memorize doon lang sa COVID-19 na memorize ko ang Psalm 91 from verse 1 to 16. Ayan. So, memorize ba natin? Oh, wala lang. Okay. Ayun talaga. Bakit? Patutuo ko ito nung nasa prayer meeting din natin nakaraan yata. Ano po, no? Isa yun sa patutuo ko talaga na talagang pinanghawakan ko. I abide sa promise ng Panginoon. Ano po? Na
Nung COVID na yun, ang mga kapatid ay talagang apektado na sila ng COVID. Ano po, no? Hanggang kahit kapit kwarto ko ay naka-COVID. Mag-asawa, pati si Lucas ay kasama doon. Ano po, no? So, ano nangyari is, nalaman ito ni Pastor Rod. Sabi niya kay Pastor Pastor Joseph, Pastor Joseph, bilhan mo si Pastor Claro ng kama, ng lahat ng mga pangailangan niya, ihiwalay ninyo yan, sabi niya. Tanggalin mo siya diyan. So, bumili si Pastor Joseph. Pero nung sabi ko, dito lang ako sa kwarto ko, Lord, ayaw ko ng, hirap ako eh. Ano po, no? But then, ito po yung ibig sabihin nito. Dahil pinanghawakan ko talaga, every moment, dahil ako'y mag-iisa lang sa yun lang palagi, inuulit-ulit ko, Psalm 91. Ayun po. Sabi niya, sa verse 16 or 16 yata, when he asked, I will answer him. Sabi niya, I will deliver him in times of trouble. And I will honor him. Ayan. Ito po yun. Napakahalaga. So, yun po ang nag-ano po sa akin. Ano po? Natapos ang COVID-19, ako po ay iningatan ng Panginoon. Hindi ako nakaranas talaga ng COVID-19. Ang naghahatid sa akin ng pagkain, apektado ng COVID-19. Ayan. Nilalagay lang doon sa pintuan ko. Ayan. Ang naghanda noon si Brad, usually si Brad Julio. Si Brad Julio din ay naka-COVID din. Basta ni Lord, provision ni Lord. Ayan po. Kung hindi ko yung kakain, di maghihina din ako. Amen? Tama po ba? Sige. But because of Psalms 91 na hindi ako pababayaan ng Panginoon, nandito ako ngayon, I never experienced COVID-19. And that is a prayer. Dahil nananatili ako doon. Lord, kahit ang paligid ko na mananatili ako sa promise mo na hindi mo ako pababayaan o iwanan. Kahit ang paligid ko, Lord, ay COVID-infested na yan. Pero ako'y iyong iingatan. Sabi niya doon sa Psalms 91, 1,000 may fall on your side, and 10,000 at your right hand, but it shall not come near you. Ayan. Lord, hinahawakan ko ito, Lord. Kahit nasa gilid ko na yung mga ganyang pisti, Lord. Dahil sa presensya mo ako, walang makakagapi sa akin. Yun po. Mga simpleng mga kapatid, pero napakahalaga na maunawaan po natin itong prayer. And I believe, napasubra na ako, pero, ayun, okay. Pero nakuha natin ang message ni Lord. Simple lang, ang message ni Lord. Kailangan, pagsiguraduhin natin na kung ikaw ay nananalangin, siguraduhin mo na ikaw po ay Ayan ang susi, ang master key natin. Ano ang master key na answered prayer? Abide. Yun lang kasimple ang message ni Lord sa araw na ito. Whatever your situation is, even at this very moment, when you are abiding to the promise of the Lord, when you are abiding to His words, then everything is well. Ano sabi niya? Balikan natin, bro. Ang verse 7 na yon. Titingnan natin. Dito na tayo magtapos. Ano po? No? If you abide in me, and my words abide in you, you will ask what you desire. Whatever desire. Ano man ang gustuhin mo. Sabi niya, anong kasunod? Yan ang, ano po? Lakasan nga natin. Ayon ang answered prayer. Ito ay magaganap sa'yo. Ito ay makakamtan mo. So, napakasimple lang mga kapatid ang ating pinag-usapan ngayon. Ulitin ko po, no, I believe na wag na natin itong kalimutan. Ano po, ito palagi yung ano natin, pag nasa problema tayo, I have my master key. Ayan. Yun lang. So, hawak na ninyo ang master key, mga kapatid? Amen. Pulihin natin ang Panginoon. Ayan po. Matagumpay tayo. Amen. So, hanggang dito lang po ang message ni Lord.
At I believe nakuha po natin ang kanyang mensahe sa gabing ito. Maraming salamat sa pakinig at daglay natin nawa ang susi na yon sa ating mga buhay. Amen. Purihin ang Panginoon. Amen. So bro, paki-post mo ulit yung ating verse. At amen. So sa gabing ito ay habang tayo po ay nakikinig no sa message ng Lord ay patuloy tayong nire-remind ng Lord na wala tayong magagawa apart from Him. Amen. At it is a reason also that napatuloy natin siyang pasalamatan sa lahat ng naranasan natin. Amen. At alam ko, ang bawat isa sa atin ay marami tayong mga struggles, mga kapatid. At hindi ito ngayon na nalalayo kung bakit ay dinala tayo sa Lord, ng Lord sa gabing ito. Even sa mga pangyayari noon pa sa COVID, binalik ulit, niremind ulit ng Panginoon sa gabing ito that kung wala ang Diyos noon sa atin, saan na tayo, kaya tayo no, ngayon, sa sitwasyon ngayon. So, habang po tayo ay nakikinig ay that, ito lang ang naano ko sa Lord that we have to give thanks to the Lord for everything na naranasan natin. Yes, we have this, meron tayong mga prayer items, no? But tonight, sabi nga, this will be our Thanksgiving night sa Panginoon. Amen? Tayo ay magpupuri sa Panginoon. Tayo ay aawit sa Panginoon. Worship is a highest form of prayer. It's where you adore the Lord, you exalt His name. Sa lahat na nangyari sa iyo, you continually praising the Lord. And tonight, this will be our night in Thanksgiving sa Panginoon. Sabi niya, if you abide in me, the Lord reminded us tonight that He is waiting. Sa lahat na nagdanais na maranasan natin that the Lord, yung abiding ng Lord sa atin, He is waiting. As the Lord says in His word that He is willing. The Spirit is willing. So are you ready to abide in the presence of God? Are you willing to abide in the presence of God? Kailangan dito mga kapatid, yung puso natin. If you seek the Lord with all of our heart, we will find Him tonight. Marami sa atin sa gabing ito na marami tayong papasalamat sa Panginoon. Masakit man, masaya man, nagkulang ka man, naghihirap ka man, this night will be our Thanksgiving night sa Panginoon. Amen? Kaya tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po ay, pakipatay po ang ating, Kuya Jim, bro, kantahin mo yung kanta mo kanina. Pati ito, bro. Pati po sa Zoom, pati dahil in-encouragement din from the Lord, no? Sa gabing ito, tayo po ay mag-awit sa Panginoon, mga kapatid. Let's worship Him from our heart. And He's encouraged us that He's welcoming us. Nire-remind ng Lord, He's welcoming us. If you abide in me, if you abide in me, He is now waiting for you. He is waiting. We will worship the Lord. And after we worship the Lord, let's lahat ng inyong pasalamat, lahat ng inyong hihingin, lahat ng inyong isumbong sa Panginoon, lahat ng inyong ginais iluhod sa Panginoon sa gabing ito, do it. For tonight, this will be our Thanksgiving night sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Thank you, Lord. We praise you, Father.
Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papurit pagsambay, iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatin ka. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papurit pagsambay, iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatin ka. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin.
Panginoon, kay buti mo sa akin. Napakabuti mo, oh, aming Diyos Ama. Ang iyong nilikha't luluwalhatin ka. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Ang iyong nilikha't luluwalhatin ka. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man. Noon, ngayon, kailan pa man. Noon, ngayon, kailan pa man. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Ikaw ay ikaw ay Hallelujah, hallelujah. Napakabuti mo, Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Sa gabing ito, mga kapatid, hallelujah, let's give thanks to the Lord. Lahat ng iyong naranasan, mga kapatid, let's pray for Him. Ano man ang niremind sa iyo sa gabi ito ng Lord, give thanks to Him.
ito man ay personal, sa lahat, pasalamatan natin ang Panginoon. He is good. Hallelujah. Napakabuti niyo po, Panginoon, sa gabing ito, Lord. Alam po, Panginoon, na marami kaming kakulangan sa inyo, Panginoon. Sa lahat naming kakulangan sa inyo, Lord, hindi kayo napakabuti mo, Diyos. Patawad naman sa aming mga kahinaan, sa aming complacency, Panginoon. Patawad po, Lord, kung nanghina man kami, Panginoon. Patawarin niyo kami, Panginoon. Lord, napakabuti niyo po sa aming mga buhay. Maraming salamat sa lahat niyo ginawa sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Salamat.